Ay grabe mga kababayan, no? Nasupla po si Senator Risa Hontiveros ng Supreme Court mga kababayan. Doon kahapon sa isa sa mga sinight niya na mga cases no doon sa Supreme Court na reverse na unanimous daw mga kababayan no yung desisyon nila, tapos merong nag-file ng motion at ni-reverse daw mga kababayan. Yun po yung question kahapon ni Senator Marcoleta. Very specific nga po yung pagtanong mga kababayan no ni Senator Marcoleta kung ano po yung jurisprudence ng mga cases na sinight ni Senator Risa Hontiveros mga kababayan, at isa doon sa kanyang pinagmamalaki na reverse daw ng Supreme Court yung kanilang naunang desisyon, yung case patungkol doon sa League of Cities of the Philippines versus Comelec mga kababayan no, na noong 2008 pero na-reverse po siya noong 2009 mga kababayan. At ngayong gabi sa pamamagitan ng kanilang spokesperson mga kababayan na si Attorney Camille Ting na nag-clarify no dito po sa desisyon na ito ng Supreme Court or sa ruling na ito ng Supreme Court ng League of Cities case. Hindi pala ito unanimous mga kababayan no, yung reversal na reverse siya pero hindi po unanimous, unlike doon sa kanyang sinabi ni Senator Risa na unanimous din yung desisyon, yung reversal mga kababayan. At yun nga yung talagang question ng todo ni Senator Marcoleta, yung specific no yung jurisprudence mga kababayan ng kaso na ito ay kung talaga bang ganun yung karakter no nitong case na ito. At sinabi pa ni Congressman or Senator Marcoleta kung ito ba'y violative doon sa rules no at yung void ab initio mga kababayan at etc. At yun sumasagot or sinagot siya ni Senator Risa with confidence mga kababayan na talagang alam niya na itong desisyon na ito ay talagang na-reverse unanimous mga kababayan. At ito, panoorin natin mga kababayan yung video kahapon na kung saan ay talagang mainit na tinanong ni Senator Marcoleta no itong si Senator Risa Hontiveros patungkol dito sa kanyang mga citation, yung kanyang mga sinight na mga cases ng Supreme Court na na-reverse mga kababayan unanimously. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus Comelec. Original decision, 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat sa good gentleman from Tarlac. From the Entered good into the senator, record. Senator Marcoleta. may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would jurisprudence. gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what I... baka division lang yan, lima lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but Binigay President, ko whether po these are bank on decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized by... sinabi ko rin na po kanina, Sandali unbanked po. decisions po ito. Ay, hindi po. Whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. One, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence cases as you cited. Mr. President. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong eh. May kaso na po ba na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila? Ngayon may dinadagdag na tanong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus Comelec, the Supreme Court in its original decision in 2008 unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA
reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision en banc in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. Noted and entered Salamat into po. the record. O di ba mga kababayan, talagang napaka-specific yung pag-question ni Senator Marcoleta, no, about dito sa mga cases na sinasabi dito ni Senador Risa Hontiveros, mga kababayan, kung ito ba en banc decision or division lang. At yun ang sagot niya ay en banc daw, mga kababayan. Pati yung mga karakter, no, nung case na yun, yung unconstitutional, yung void ab initio, yung violative doon sa due process at kung ano pa, mga kababayan, no, itong katahintulad doon sa kaso or dito sa kaso ng impeachment laban dito kay BP Sara, na yung decision nga ng Supreme Court ay unanimous 15 yung bumoto pabor doon sa pagbasura ng impeachment case, mga kababayan, kasi void ab initio nga, wala simula pa lang sa umpisa ay mali na. At ito nga yung sinight na cases no ni Senator Hontiveros na pwede pa daw i-reverse, mga kababayan, nga, or posible pa na ma-reverse din ito yung case, yung ruling ngayon ng Supreme Court dito sa impeachment complaint laban kay BP Sara, na ma-reverse, mga kababayan, ng COMELEC, no. Lahat sila ay baliktarin yung kanilang mga naunang desisyon na mali yung kanilang naunang desisyon, mga kababayan. At sinabi nga ni Senator Risa ay walang imposible, no, posibleng magmilagro na baliktarin lahat ng mga naunang mga desisyon ng Supreme Court itong impeachment complaint or impeachment case laban kay BP Sara, mga kababayan. At meron ding statement, no, mga kababayan, si Senator Risa Hontiveros patungkol doon sa kanyang sinabi kahapon dito sa case na sinight niya na League of Cities of the Philippines versus COMELEC, na kung saan ay na-desisyonan ito noong 2008 at na-reverse noong 2009. At sabi niya, upon checking again, the many reversals in the League of Cities decisions were not decided unanimously. So, kinorek niya, mga kababayan, no, yung reversal pala noon ay hindi unanimous yung decision. At kinorek niya po upon checking down, no? Siguro kasi na-call out siya, mga kababayan, ng Supreme Court dito sa kanyang sinabi kahapon. At sabi pa niya na the fact remains that at least one unanimous case was reversed in bank and it is not unheard of. At dito rin sa case of International Service for Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. Versus Greenpeace Southeast Asia Philippines, na merong GR number 209271 at 209276, 209301 at GR number 209430, decided on July 26, 2016. Ayan, so ito po yung kanyang sinight din kahapon, mga kabayan, no, yung Greenpeace Southeast Asia Philippines versus Biotech or Acquisition of Agri-Biotech Application Inc., mga kababayan. So, sinabi niya, this is a reminder that no one is immune from error. So, inamin niya, mga kababayan, no, na hindi naman lahat ay walang pagkakamali. So, hindi naman tayo immune, no, magkamali tayo or hindi tayo magkamali. Kaya sinabi niya na importante daw ay na-correct, mga kababayan. So, syempre, na-correct siya ng na-call out siya ng Supreme Court. Kaya, syempre, napilitan din po siguro silang mag-research pa or mag-dig deep pa dito sa cases na ito, no, sa kailang pag-research, mga kababayan. At ngayon, ang importante ay meron din siyang clarification, mga kababayan, no, na yung kanyang sinabi ay na-correct niya, mga kababayan. And for my own opinion, mga kababayan, no, dapat sa mga staff dito, no, sa mga senador, lalo na pag hindi abogado yung senador, ay talagang mas maingat pa siguro sila dito sa kanilang mga ibinibigay na mga papel, no, itong mga sinasabi ng ating mga senador, kasi yung iba dyan talaga
kumbaga ay yung staff yung nagbibigay ng speech nila, kung ano yung sasabihin mga kababayan. Kung napapansin nyo dito sa mga hearing, no, lalo na pag may mga interpellation, yung mga staff nila may inaabot na papel mga kababayan, sinusulat nila doon kung ano yung sasabihin ng senador. At siguro na ano lang siguro, no, mali yung na-research ng abogado ng staff. And for sure yung kailang mga staff dyan mga kababayan is mga abogado talaga yan, lalo na po yung mga non-lawyers, no, na mga senators natin, or kahit yung mga senators natin na mga lawyers, yung mga staff din nila is mga abogado din, may mga legal team din po yan sila mga kababayan, no? Hindi basta-basta yung ating mga senador. So doble ingat na lang siguro sila by next time, no, na mag-ingat sila dito sa kanilang mga sinasabi dito, yung kanilang mga sinasite na mga cases, kasi napaka-specific po ito mga kababayan, no, itong mga cases na ito. At ano po ito, no, sa mga desisyon ng Supreme Court mga kababayan ay bawal po dito yung mali talaga yung masabi mo, kailangan tugma doon sa kung anong sinabi ng Supreme Court. At for at least merong ganito mga kababayan, no, at meron din tayong kasabihan na nobody's perfect. At yun nga mga kababayan, no, nangyari na at na-correct na po ng Supreme Court itong naunang statement or itong naunang sinabi ni Senator Risa Hontiveros. So ano pong opinion dito mga kababayan sa issue na ito, sa pag call out, no, sa pag slam ng Supreme Court dito sa sinabi ni Senator Risa Hontiveros kahapon sa kanyang sinite na case doon sa Supreme Court na na-reverse na unanimous mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.